Ang munting diwata ng basura. Sa isang maliit na barangay na tinatawag na Barangay Malinis, ay may isang sulok na kagubatan na hindi pinapansin ng karamihan. Marumi, mabaho at puno ng tambak na basura. Wala nang mga hayop na naninirahan doon, at kahit ang mga ibon ay ayaw nang lumipad sa itaas ng lugar na iyon. Ngunit hindi alam ng mga tao na sa gitna ng basurang iyon ay may isang munting diwata na nakatira, si Diwata Basurina. Maliit siya kasing laki ng palad ng tao, may pakpak na yari sa pinaghalong dahon at plastik, at may damit na tila hinabi mula sa punit-punit na papel. Siya ay may misyon, turuan ng mga bata ng tamang pag-aalaga sa kalikasan. Araw-araw, tahimik na pinagmamasdan ni Basurina ang mga batang naglalaro sa paligid ng barangay. Napapansin niya na marami sa kanila ang walang pakialam. Nagkakalat ng balot ng candy, iniwan ang kanilang mga basura sa tabi ng kalsada, at tinatawanan pa ang mga matatanda kapag pinagsasabihan sila. Isang araw, nagdesisyon si Diwata Basurina na kumilos. Sa gitna ng gabi, pinuntahan niya sa panaginip ang tatlong batang palaging nagkakalat, sina Kiko, Mimi at Ronron. Mga bata, sabi ni Basurina, dahil hindi kayo marunong mag-ingat sa kalikasan, bibigyan ko kayo ng isang pagsubok. Pagkagising nila, laking gulat nila na nasa ibang lugar na sila, isang mundo na puno ng basura, usok at baho. Kahit saan sila magpunta, may tumutulong plastik, may malansang amoy at wala silang makain o mainom dahil puro marumi ang kapaligiran. Naglakad sila at umiyak. Gusto na po naming umuwi, sigaw nila. Doon muling lumitaw si Diwata Basurina. Narito kayo sa mundong nilikha ng sarili ninyong asal. Pero may pag-asa pa. Linisin nyo ang lugar na ito sa abot ng inyong makakaya at makakabalik kayo. Ginawa ng tatlong bata ang lahat, nagtulungan silang mag-ayos, mag-segregate ng basura at magtanim ng halaman. Pagkatapos ng ilang araw, unti-unting bumalik ang kagandahan ng paligid. Doon lamang sila nakabalik sa tunay na mundo. Mula noon, naging masipag na tagapaglinis sina Kiko, Mimi at Ronron. Tinuruan nila ang iba pang bata kung paano itapon ng tama ang mga basura, paano mag-recycle at paano alagaan ang kapaligiran. Sa bawat mabuting gawa nila, lumilitaw si Diwata Basurina sa hangin, nakangiti at sumasayaw sa malinis na simoy ng hangin. Ang kalikasan ay kayamanan. Kung hindi natin ito alagaan, tayo rin ang mahihirapan. Maging mabuting halimbawa sa iba sa pamamagitan ng pagiging disiplinado at responsable sa basura.